Masigla ang paligid sa campus ng Akademya ng Pulisya. Puno ng mga tao, palakpakan at masayang mga ngiti. Isang mahalagang araw ang naganap. Ang araw ng pagtatapos ng anak nilang si Clarice. Siya ay nakatapos bilang isa sa mga nangunguna sa klase. Isang bagay na hindi lang ikinatuwa ng kanyang mga magulang, kundi ikinaproud nila ng labis. Hindi ako makapaniwala na narating mo na ito, anak. Umiiyak na sabi ng ina ni Clarice na si Aling Teresita habang yakap-yakap siya. Lahat ng hirap mo, lahat ng puyat at mga sakripisyo, hindi na sayang. Hinawakan ni Clarice ang kamay ng ina at ngumiti. Ma, hindi ko po ito magagawa kung hindi dahil sa suporta ninyo ni Papa. Kayo po ang naging inspirasyon ko. Nakatayo sa tabi nila ang ama ni Clarice, si Mang Ernesto, na pinipilit pigilan ng luha na gusto nang tumulo mula sa kanyang mga mata. Nak, simula pa lang to. Pero ngayon pa lang, gusto kong malaman mo na sobrang proud kami sa'yo ng mama mo. Pinunasan ni Clarice ang luha sa kanyang mga mata. Kahit na puno ng saya ang araw na iyon, hindi niya makakalimutan ang mga hirap na dinaanan niya upang makarating sa puntong iyon. Naalala niya ang mga panahon na halos hindi siya makakain ng maayos dahil sa dami ng kailangang aralin. Naalala niya rin kung paano siya umuuwi sa bahay na punong-puno ng takot na baka hindi niya kayanin. Pero ngayon, lahat ng iyon ay tila napawi sa harap ng mga ngiti ng kanyang mga magulang. Matapos ang seremonya, nagdiwang ang pamilya ni Clarice sa kanilang bahay. Pinuno ni Aling Teresita ang mesa ng iba't ibang pagkain. Adobo, menudo, lumpia at pansit. Nandoon ang ilan sa mga kaanak at kaibigan nila. Ang buong tahanan ay puno ng halakhakan at tawanan. Clarice, bungad ni Mang Ernesto habang hawak ang isang baso ng juice. Gusto lang kita bigyan ng konting payo. Ang pagiging pulis ay hindi madali. Pero tandaan mo, wag na wag mong kakalimutan ang mga aral na itinuro namin sa'yo. Gawin mo ang tama, kahit mahirap. Tumango si Clarice at ngumiti. Opo pa, pangako ko po. Magiging mabuti akong pulis. Para sa inyo to, at para na rin sa mga tao. Lagi mo ring tatandaan, anak. Dagdag ng kanyang ina, na hindi sukatan ng tagumpay ang pagiging mataas o makapangyarihan. Ang mahalaga ay maging mabuti kang tao at makatulong ka sa iba. Habang pinagmamasdan ni Clarice ang kanyang mga magulang, naramdaman niya ang init ng pagmamahal at suporta mula sa kanila. Alam niyang sa bawat hakbang na tatahakin niya, bilang isang alagad ng batas, palaging nasa likod niya ang kanyang pamilya, handang sumuporta. Sa gabing iyon, habang tahimik na nagiinuman ng mga bisita sa labas, umupo si Clarice sa tabi ng kanyang ama. Pa, salamat po sa lahat ha. Alam kong hindi ko po magagawa ito kung hindi dahil sa mga gabay ninyo ni Mama. Mahal na mahal ko po kayo. Hinawakan ni Mang Ernesto ang balikat ng anak. Kami ang mas dapat magpasalamat sa iyo, Clarice. Napakalaki ng tiwala namin sa iyo. Alam naming marami kang mababago at matutulungan bilang pulis. Habang tinitingnan ni Clarice ang tahimik na langit, ninais niyang maging liwanag sa madilim na mundo. Ang araw na iyon ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang pamilya at sa mga tao na nangangailangan ng katarungan. Bagong salta si Clarice sa presinto, ngunit dala niya ang kasiyahan mula sa kanyang pagtatapos at ang matibay na pangakong magiging mabuting pulis. Ang araw na iyon ay puno ng halo-halong emosyon, kaba, saya at pananabik. Kasama niya ang kanyang partner na si SP Otto Nestor, isang veterano sa serbisyo na kilala sa pagiging matigas ngunit patas. Rookie, huwag kang kabahan. Biro ni SP Otto Nestor habang sumakay sila sa patrol car. Ang unang araw ay parang pagluluto ng itlog. Simple lang, pero kapag napabayaan mo, pwedeng mabasag. Napangiti si Clarice at sumagot. Sir, pasensya na po. Talagang gusto ko lang pong magawa ng tama ang lahat. Tama naman yan.
Sagot ni Nestor. Pero tandaan mo, hindi lahat ng tama ay madaling makita. Sa trabaho nating to, kailangan ng puso at utak. Ang kanilang unang assignment ay simpleng routine patrol sa isang subdivision. Habang nag-iikot sila, napansin ni Clarice ang kakaibang kilos ng isang lalaki sa harap ng isang pawn shop. Matangkad, malinis ang bihis, ngunit tila laging nakatingin sa paligid. Parang may iniiwasan. Sir, tignan niyo po yun. Bulong ni Clarice sabay turo sa lalaki. Napatingin si Nestor at binagala ng takbo ng sasakyan. May mata ka nga, Rookie. Mukhang may niluluto yung lalaki. Tara, lapitan natin. Pagbaba nila ng sasakyan, nilapitan nila ang lalaki. Ngumiti si Nestor na tila wala lang. Ngunit handa namang kumilos kung sakaling kailanganin. Boss, magandang araw. May nahanap ka ba? Tanong ni Nestor habang maingat na inoobserbahan ang kilos nito. Napalunok ang lalaki, halatang nagulat. Wala naman po. Nag-aabang lang ng kaibigan. Napansin ni Clarice ang pawis sa noo ng lalaki, kahit malamig ang panahon. Bago pa siya makapagsalita, tumunog ang radyo ni Nestor. Isang tawag mula sa ibang pulis. May ulat na naganap na robbery sa kalapit na tindahan, at ang suspect ay tumakas papunta sa direksyon ng subdivision. Nagpalitan ng tingin sina Clarice at Nestor. Tumango si Nestor kay Clarice, senyales na kailangan nilang kumilos. Boss, pwede ba naming makita ang ID mo? Tanong ni Clarice, pinipilit na panatilihing mahinahon ng boses. Nasa kotse po. Sagot ng lalaki, sabay turo sa isang pulang kotse sa di kalayuan. Ngunit bago pa nila ito mapuntahan, biglang tumakbo ang lalaki papunta sa kotse. Agad na hinabol siya ni Clarice na hindi alintana ang bigat ng suot niyang gear. Tumigil ka! Sigaw niya habang tumatakbo. Naabutan niya ang lalaki bago ito makapasok sa sasakyan. Sa mabilis na kilos, na-armlock niya ito, kasabay ng pagdating ni Nestor upang tulungan siya. Good job, Rookie, sabi ni Nestor habang ini-escortan nila ang lalaki pabalik sa patrol car. Mukhang natural ka sa field. Habang dinadala ang lalaki sa presinto, napansin ni Clarice ang isang folder sa loob ng sasakyan nito. Nang buksan nila ito, tumambad ang maraming papel na naglalaman ng mga pekeng resibo at mga transaksyon. Si Marco ang pangalan ng lalaki, at tila hindi ito ang unang beses na nasangkot siya sa masamang gawain. Sa araw na iyon, nasubukan agad ang kakayahan ni Clarice, at mas lalong tumibay ang kanyang hangarin na maging patas at tapat sa kanyang trabaho. Hindi niya alam na ang mga unang kasong ito ay magiging simula ng mas komplikadong kabanata sa kanyang buhay, ang pagdating ni Marco sa kanyang puso. Pagkatapos ng pag-aresto kay Marco, dinala siya sa presinto para sa interogasyon. Tahimik lamang si Marco habang hawak ng dalawang pulis. Ngunit pansin ni Clarice ang kanyang kalmadong aura na tila walang kahit anong takot. Ang kanyang mapanatag na kilos ay kakaiba sa ibang nahuhuli nilang mga sospek, na karaniwang aburido at galit. Sa interrogation room, si Clarice ang naatasang magsagawa ng unang round ng pagtatanong. Bagamat kabado, dahil ito ang unang pagkakataon niyang humarap sa ganitong sitwasyon, pinilit niyang ipakita ang kanyang pagiging profesional. Marco de la Vega, simula ni Clarice habang binabasa ang mga papeles. Ikaw ay nahuli sa akto ng pagtatangkang tumakas, at sa iyong sasakyan ay nakuha ang mga dokumentong may kaugnayan sa iba't ibang illegal na transaksyon. Ano masasabi mo rito? Nakaupo si Marco, nakangiti, at tumingin ng diretso kay Clarice. Officer, mukhang masyado kang seryoso. Wala akong kasalanan. Lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Pagkakamali? Sagot ni Clarice, pilit na pinipigil ang mapikon. May nakuhang mga ebidensya sa sasakyan mo. Ano ang paliwanag mo tungkol sa mga peking dokumento? Tumawa ng mahina si Marco. Mukha bang kriminal ang tulad ko, officer? Maayos ang buhay ko. Siguro, kailangan lang natin ng tamang konteksto.
Hindi lahat ng nakikita ay totoo. Hindi alam ni Clarice kung bakit, pero may kakaibang dating ang boses ni Marco. Malumanay at nakakaakit. Pinigilan niya ang sarili na magpatianod sa emosyon at itinuloy ang pagtatanong. Kung ganoon, bigyan mo kami ng tamang konteksto. Ipaliwanag mo kung paano napunta ang mga dokumentong iyon sa kotse mo. Seryosong tanong ni Clarice. Tumitig si Marco kay Clarice. Parang iniisip kung paano sasagot. Gusto ko sanang tulungan ka, officer, pero mukhang kahit ano pang sabihin ko, hindi mo naman ata ako paniniwalaan. Depende yan sa sasabihin mo. Sagot ni Clarice, pilit na nagpapanitili ng pagiging profesional. Nakangiti pa rin si Marco habang nag-aayos ng kanyang upo. Hindi ko sila kilala. Siguro, may naglagay lang ng mga dokumentong yan sa kotse ko. Maaari bang biktima lang din ako dito? Napakunot ang noo ni Clarice. Napakadaling idahilan yan. May testigo kaming nagsabing ikaw ang responsable. Kaya kung iniisip mong makakalusot ka, bago niya matapos ang sasabihin, sumingit si Marco. Hindi ko naman sinasabing maniwala ka agad. Pero kung gusto mong malaman ng katotohanan, baka pwedeng bigyan mo ako ng pagkakataong ipakita na hindi lahat ng bagay ay tulad ng inaakala natin. Sa kabila ng pagiging kalmado ni Clarice, naramdaman niyang medyo naguguluhan siya. May kakaibang karisma si Marco na mahirap ipaliwanag. Sa panahong iyon, nagdesisyon siya na iwan muna si Marco upang makapagpahinga at makapag-isip. Ngunit bago siya lumabas ng interrogation room, muling nagsalita si Marco. Officer, tawag ni Marco at napalingon si Clarice. Salamat sa pagiging maayos mong kausap. Siguro, balang araw, magkakaroon tayo ng pagkakataon na magkakilala ng mas maayos. Hindi niya ito pinansin at tahimik na lumabas ng kwarto. Ngunit ang sinabi ni Marco ay tila nagbarka sa kanyang isip. Hindi niya alam kung bakit, pero sa kabila ng sitwasyon, may bahagi sa kanya na gusto pang malaman ang kwento ni Marco. Ngunit, pilit niyang pinapaalala sa sarili na trabaho ang inuuna at walang lugar ang emosyon sa kanyang tungkulin. Habang papalayo siya, narinig niya si Nestor na nagsabing, mukhang may kakaibang galing yan si Marco. Alam kong alam mo yan, rookie. Pero tandaan mo ha, hindi lahat ng maboka ay mapagkakatiwalaan. Tahimik lang si Clarice. Ngunit hindi maalis sa isipan niya ang misteryosong ngiti ni Marco. Alam niyang delikado ito, ngunit sa loob-loob, tila may nagtutulak sa kanya na mas kilalanin pa ang lalaking ito. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Makalipas ang ilang linggo matapos ang interogasyon, nagkaroon si Clarice ng pagkakataon na mas makilala pa si Marco. Sa kabila ng mabigat na ebidensyang hawak laban dito, hindi agad na itulak ang kaso sa korte dahil sa kakulangan ng direktang testigo. Pansamantalang pinalaya si Marco habang iniimbestigahan pa ang mga dokumento at testigo. Isang araw, habang si Clarice ay nasa duty sa presinto, dumating si Marco. Hindi na siya nakaposas, suot ang malinis na polo at may daladalang plastic bag na tila puno ng pagkain. Officer Clarice, bati ni Marco, ang kanyang tono ay magaan at parang walang naging alitan. Bumisita lang ako para magpasalamat. Narinig kong ikaw ang tumulong para hindi maging magulo ang proseso ng kaso ko. Tinignan ni Clarice ang dala ni Marco. Anong ginagawa mo rito? Alam mo bang hindi ka dapat basta-bastang pumupunta sa presinto? Ngumiti si Marco at inilapag ang dala niya sa mesa. Relax, wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang magpasalamat sa pagiging patas mo. Alam mo, hindi lahat ng pulis tulad mo. Karamihan, pinangungunahan ng emosyon. Pero ikaw, may respeto ka kahit sa mga pinaghihinalaang tulad ko. Pilit na pinanatili ni Clarice ang kanyang seryosong mukha. Kung tapos ka na magpasalamat, umalis ka na. Baka isipin ng mga tao dito na may ginagawa akong mali. Wala kang ginagawang mali. Sagot ni Marco, nakatingin ng diretso sa kanya. Kung meron man, siguro yun ay ang paghusga sa akin nang hindi mo ako lubos na kilala. Nagulat si Clarice sa sinabi ni Marco.
Tila may mensaheng nakatago sa mga salitang iyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, umalis na si Marco. Iniwan ang pagkain sa mesa. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na nagkakasalubong si Clarice at Marco. Minsan sa labas ng presinto, minsan naman ay tila aksidenteng makikita siya ni Marco sa kanyang lunch break. Hindi nagtagal, napansin ni Clarice na parang hinahanap na rin niya ang presensya nito. May mga pagkakataon na pinapaalala niya sa sarili na delikado ang sitwasyon, pero hindi niya maiwasan na mapukaw ang kanyang interes. Isang gabi, habang pauwi si Clarice mula sa duty, nagulat siya nang makita si Marco na nakatayo sa labas ng presinto. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya, bahagyang iritable. "Alam mo bang delikado ang ganito?" "Walang delikado kung tapat ang intensyon," sagot ni Marco. "Gusto ko lang sanang imbitahan ka para magkape. Hindi ito tungkol sa kaso ko, Clarice. Gusto ko lang makilala ka bilang ikaw." Pinandilatan siya ni Clarice. "Alam mo bang pwede kitang i-report dahil sa ginagawa mo? Hindi to normal." Ngumiti si Marco, isang ngiting puno ng tiwala sa sarili. "Pwede mo naman akong i-report kung ayaw mo talaga. Pero kung hindi, nandito lang ako. Wala kang kailangan gawin, kundi sumama." Sa hindi maipaliwanag na dahilan, pumayag si Clarice. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang gusto niyang magpahinga mula sa bigat ng kanyang tungkulin at magtiwala. Napunta sila sa isang maliit na cafe malapit sa istasyon. Doon, nakilala niya si Marco hindi bilang sospek, kundi bilang isang tao. "Alam mo," simula ni Marco habang hawak ang tasa ng kape, "hindi ko talaga inaasahang magiging ganito ang buhay ko. Pero natutunan ko na minsan, kailangan mo maging madiskarte para mabuhay." "Diskarte?" tanong ni Clarice, nakataas ang kilay. "Ang tawag ba dyan ay diskarte o pagsasamantala sa sistema?" Tumawa si Marco, pero seryoso ang tingin kay Clarice. "Bakit ba napakadali mong husgahan ng mga tulad ko? Alam kong hindi perpekto ang mga nagawa ko. Pero Clarice, lahat tayo may kwento. Ang tanong, handa ka bang pakinggan ang kwento ng iba?" Napansin ni Clarice ang bigat sa boses ni Marco. Sa unang pagkakataon, naisip niyang marahil ay may pinanggagalingan ang lahat ng ito. Sa gabing iyon, nag-usap sila ng mahaba tungkol sa buhay, mga pangarap at mga maling desisyon. Hindi na malaya ni Clarice na unti-unti na siyang nahuhulog. Sa mga sumunod na araw at linggo, patuloy silang nagkita sa labas ng trabaho at ng palihim. Alam niyang mali ito, pero pilit niyang pinaniwala ang sarili na baka may mabuting puso si Marco na hindi nakikita ng iba. Sa kabila ng lahat ng babala mula sa kanyang isip, nagdesisyon siya na bigyan ng pagkakataon ng damdamin. Siya at si Marco ay naging magkasintahan. Ngunit hindi niya alam na ang relasyon nilang ito ang magiging pinakamalaking hamon sa kanyang buhay at sa kanyang tungkulin bilang pulis. Hindi nagtagal ang masayang pagsasama ni Clarice at Marco bago sumabog ang isang matinding pagsubok. Isang araw, habang nasa presinto si Clarice, may dumating na ulat tungkol sa isang serye ng pandaraya gamit ang mga peking bank accounts. Sa pagtutulungan ng kanyang team, nakalap nila ang ebidensyang nagsasabi na ang isa sa mga utak ng operasyon ay walang iba kundi si Marco. Nanginginig si Clarice habang binabasa ang mga ulat. Ang taong pinaniwalaan niya, ang taong minahal niya, ay mukhang muling bumalik sa kanyang mga dating gawain. Bagamat labis ang kanyang sakit, pinilit niyang maging profesional at sumunod sa protocol. "Rookie," sabi ni Nestor habang inilalapag ang folder ng mga ebidensya sa harap niya, "alam ko hindi ito magiging madali para sa'yo. Pero kailangan mong magdesisyon. Ikaw ang hahawak ng kasong to. O gusto mo bang ipaubaya natin sa iba?" Napatingin si Clarice kay Nestor at kahit halata ang sakit sa kanyang mga mata, tumango siya. "Ako ang hahawak nito, sir. Kailangang harapin ko to." Kinagabihan, sa apartment ni Clarice, dumating si Marco na parang walang nangyari. Dala niya
ang kanyang tipikal na ngiti at isang kahon ng pizza. Tila handang mag-usap tungkol sa anumang bagay maliban sa maselang sitwasyon. Clarice, napagod ka ba sa trabaho? Tanong ni Marco habang inilalapag ang pizza sa lamesa. Alam kong stressful yung ginagawa mo kaya dinalhan kita nito. Ngunit hindi nakatugon si Clarice. Tinitigan lamang niya si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Halo ng galit, sakit at kawalang tiwala. Marco, bungad niya, ang boses niya ay mababa ngunit mariin. May kinalaman ka ba sa mga pandaraya gamit ang mga peking bank accounts? Ikaw ba talaga ang dahilan kung bakit patuloy nang naghihirap ang mga inosenteng tao? Nanlaki ang mga mata ni Marco, halatang hindi niya inaasahan ang tanong. Ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang composure. Clarice, bakit bigla mong tinatanong yan? Alam mo kung gaano ako kaingat. Hindi ako basta-basta gumagawa ng mga ganoong bagay. Ngunit hindi siya kumbinsido. Marco, may mga ebidensya na nagtuturo sa'yo. Hindi ko alam kung anong totoo pero kailangan mong sabihin sa akin ngayon kung may kinalaman ka rito. Dahil kung totoo, hindi ko kayang ipagtanggol ka. Nilapitan siya ni Marco at hinawakan ang kanyang kamay. Clarice, mahal kita. Huwag kang magpadala sa mga chismis na naririnig mo sa trabaho. Alam kong mahirap to pero kailangang magtiwala ka sa akin. Bagamat gusto niyang maniwala, hindi maalis ni Clarice ang kanyang mga agam-agam. Paano ako magtitiwala, Marco? Paulit-ulit na lang na ganito. Hindi ko alam kung alin sa mga sinasabi mo ang totoo. Bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan ng sarili ko. Pakiusap ni Marco. Hindi ko sisirain ang tiwala mo, Clarice. Pangako ko, magbabago ako para sa'yo. Sa kabila ng lahat ng kanyang alinlangan, piniling maniwala ni Clarice sa pangako ni Marco. Alam niyang isang malaking sugal ito. Pero, mahal niya si Marco. Inisip niyang baka may pagkakataon pa para magbago ito. Sa mga sumunod na araw, pilit niyang pinigilan ang sarili na magduda. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang may mga bagay na hindi sinasabi si Marco. Bigla ang pagkawala ng tawag na hindi sinasagot sa harap niya at mga alibay na tila hindi tugma sa mga pangyayari. Isang gabi, habang si Marco ay natutulog, naglakas loob si Clarice na suriin ang kanyang cellphone. At doon niya natuklasan ang katotohanan. Mga mensahe mula sa mga kasamahan ni Marco sa kanilang ilegal na operasyon. May mga plano tungkol sa susunod nilang galaw at naroon ang pangalan ni Marco bilang leader. Pinapanood ni Clarice ang kanyang natutulog na kasintahan habang ang kanyang mga luha ay tahimik na bumabagsak. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang sitwasyong ito. Ngunit isang bagay ang sigurado. Muli na naman siyang niloko ni Marco. At alam niya na darating ang araw na kakailanganin niyang gumawa ng matinding desisyon. Sa kabila ng pagtuklas ni Clarice sa mga lihim ni Marco, pinili niya pa rin kausapin ito ng mahinahon. Hinayaan niya si Marco na magpaliwanag. Umaasa na mayroon pa rin katwiran sa kanyang mga ginagawa. Ngunit tila hindi nagbabago ang script. May pangakong magbabago, mga dahilan na tila ba makatwiran, ngunit hindi maalis ang kanyang pagdududa. Clarice, hindi ko talaga intensyon na masangkot ulit dito. Sabi ni Marco, isang gabi habang magkausap sila sa loob ng apartment ni Clarice. Napilitan lang ako. Kapag umatras ako, may masamang mangyayari sa akin o sa atin. Sa mga panahong iyon, naramdaman ni Clarice na parang nagiging sunod-sunuran na siya sa emosyon niya. Mahal niya si Marco. Ngunit alam niya ang pagmamahal na ito ay naglalagay sa kanya sa isang posisyon na taliwas sa kanyang prinsipyo bilang pulis. Marco, paulit-ulit mo nang sinasabi na magbabago ka. Sabi ni Clarice, ang boses niya ay puno ng panghihinayang. Pero bakit palagi nalang ganito? Ilang beses na akong tumalikod sa mga ebidensya dahil sa'yo. Ilang beses ko nang tinakpan ang mga mata ko dahil iniisip kong kaya mo pang magbago. Lumapit si Marco sa kanya. Hinawakan ang kanyang kamay. Clarice,
Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Pinapangako ko sa'yo. Ayusin ko lahat. Ayoko mawala ka, Clarice. Sa kabila ng lahat, pumayag ulit si Clarice na bigyan siya ng pagkakataon. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, patuloy niyang napapansin ang parehong mga pattern. Bigla ang pagkawala ni Marco, kakaibang kilos tuwing may tatawag sa kanya, at mga bagong ulat tungkol sa pandaraya na tila may koneksyon sa grupo ni Marco. Minsan, habang nasa duty si Clarice, isang tawag mula sa kanyang superior ang natanggap niya. Rookie, mukhang magugustuhan mong malaman to. Sabi ni Nestor. May bago kaming lead tungkol sa sindikatong nasa likod ng mga peking dokumento. Mukhang hawak na natin ang susunod nilang galaw. Nang marinig ito, agad na nabalisa si Clarice. Alam niyang anumang impormasyon ang natanggap nila ay posibleng makapahamak kay Marco. Ngunit hindi niya maaaring ipakita ang kanyang emosyon sa harap ng kanyang team. Anong kailangan natin gawin, sir? Tanong niya, pilit na pinapanatili ang kanyang profesionalismo. Maghanda ka. Ikaw ang isa sa mga kasama sa raid. Siguraduhin mong magagawa ito ng malinis. Sa mismong raid, isang malaking warehouse ang napunteriya sa kanilang team. Habang nilalapitan nila ang lugar, nakita ni Clarice ang isang pamilyar na kotse sa labas. Mabilis niyang nakilala. Kotse ito ni Marco. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inihanda niya ang kanyang baril. Ngunit hindi siya makapagdesisyon kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Sa loob ng warehouse, nagkaroon ng engkwentro. Nagkabarilan, may mga hinuli, at ang ilan ay nakatakas. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Clarice si Marco na tumatakbo palayo. Dala ang isang bag na puno ng pera. Nang makita siya ni Marco, biglang tumigil ito. Clarice. Ang tanging nasabi ni Marco, halatang nahuli siya sa akto. Tinutok ni Clarice ang kanyang baril, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Marco, huwag mo akong pilitin na gawin to. Sumuko ka na. Ngunit sa halip na sumuko, tumakbo si Marco palabas. Pinili ni Clarice na hindi siya barilin. Ngunit ang desisyon ng iyon ay iniwan siyang basang-basa sa pawis at puno ng galit sa sarili. Kinagabihan, bumalik si Marco sa apartment ni Clarice. Sugatan at basang-basa mula sa ulan. Lumuhod ito sa harap niya, umiiyak. Clarice, patawarin mo ko. Pagsusumamo niya. Hindi ko alam kung paano ako sisimulan ang pagbabago. Pero mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Tahimik na tinitigan ni Clarice si Marco. Ang kanyang puso ay naguguluhan sa pagitan ng pagmamahal at tungkulin. Ngunit alam niyang hindi na ito tama. Alam niyang hindi siya pwedeng magpabulag sa pagmamahal habang patuloy na nasisira ang kanyang prinsipyo. Marco, sabi niya, ang boses niya ay puno ng sakit. Hindi lang pagmamahal ang kailangan para magbago ka. Kailangan mo ring harapin ang ginawa mo at panagutan ng lahat. Ngunit kahit anong paliwanag ni Clarice, muling nangako si Marco na magbabago at muli siyang naniwala. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkakamali, hinayaan niyang manatili si Marco sa kanyang buhay na hindi niya alam ay mas lalo pa siyang huhubaran ng kanyang integridad bilang pulis. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkakamali ni Marco, pilit pa rin siyang pinanghahawakan ni Clarice. Ngunit hindi nakaligtas sa kanyang mga magulang ang pagbabago sa kanyang ugali. Mula nang makilala si Marco, napansin nilang naging madalas ang kanyang pagiging balisa at tila wala na ang dating sigasig niya sa trabaho. Hindi na rin siya nakakadalo sa mga regular nilang pagsasama bilang pamilya. Isang linggo, nagpasya ang kanyang mga magulang na kausapin siya ng masinsinan. Nagluluto si Aling Teresita ng hapunan habang si Mang Ernesto ay naghihintay sa mesa. Hawak ang tasa ng kape. Anak, bakit hindi ka na lang muna magpahinga dito sa bahay? Tanong ni Aling Teresita habang hinihintay si Clarice na tumikim ng sopas na inihain nito. Mukha kang pagod na pagod. Hindi lang sa trabaho kundi pati sa mga iniisip mo. Napatingin si Clarice sa kanyang ina.
At sa unang pagkakataon ay parang gusto niyang maglabas ng saloobin. Ma, mahirap lang talaga ang trabaho. Saka may mga bagay akong kailangan ayusin. Nagsalita naman si Mang Ernesto na tahimik lang kanina, ngunit halatang nag-aalala. Clarice, hindi lang trabaho ang bumabagabag sa'yo. Kilala ka namin ng mama mo. Ano ba talaga ang problema? Tungkol ba ito kay Marco? Nanlamig si Clarice nang marinig ang pangalan ni Marco. Pa, bakit niyo po nasabi yan? Anak, sabat ni Aling Teresita. Noong una, natutuwa kami na nagkaroon ka ng taong nagpapasaya sa'yo. Pero habang tumatagal, parang hindi na maayos ang epekto niya sa buhay mo. Lagi kang nagmumukhang alanganin. Laging may iniisip. Sabihin mo nga, anak, ano ba talagang nangyayari? Hindi na napigilan ni Clarice ang kanyang emosyon. Napaluha siya habang kinikwento ang lahat. Kung paano niya minahal si Marco, kung paano siya paulit-ulit nitong niloko, at kung paano siya naguguluhan sa pagitan ng kanyang tungkulin bilang pulis at ng kanyang pagmamahal dito. Ma, pa, gusto ko siyang tulungan. Umiiyak na sabi ni Clarice. Pero paulit-ulit niya ako sinasaktan. Pero kahit ganoon, hindi ko kayang talikuran siya. Nagsalita si Mang Ernesto, ang boses ay puno ng pagmamahal, ngunit may bahid ng katigasan. Anak, alam naming mahal mo siya. Pero minsan, hindi sapat ang pagmamahal para baguhin ang isang tao. Kung talagang mahal ka niya, bakit pa ulit-ulit niyang ginagawa ang mga bagay na alam niyang makakasakit sa'yo? Clarice, dagdag ni Aling Teresita, hinawakan ng kamay ng anak. Ang pagmamahal ay hindi dapat nagpapahirap. Kung tama ang tao para sa'yo, tutulungan ka niyang maging mas mabuting tao. Hindi yung sisirain ka o ang mga pinaniniwalaan mo. Nakatitig si Clarice sa kanyang mga magulang. At sa unang pagkakataon, tila naunawaan niya ang lalim ng kanilang sinasabi. Mahal niya si Marco, pero mahal din niya ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, at ang kanyang prinsipyo bilang pulis. Anak, hindi mo siya matutulungan kung patuloy mo siyang kinukonsente. Sabi ni Mang Ernesto. Minsan, kailangan mo hayaan mga taong mahal mo na harapin ang kanilang mga pagkakamali. Tahimik na tumango si Clarice. Alam niyang tama ang kanyang mga magulang, ngunit mahirap pa rin ang desisyon na nasa harap niya. Sa kabila ng lahat, alam niyang darating ang araw na kailangan niyang piliin kung ano ang mas mahalaga. Ang pagmamahal niya kay Marco o ang kanyang prinsipyo at dignidad bilang isang tao. Sa gabing iyon, habang pauwi si Clarice, pinag-isipan niya ang lahat ng sinabi ng kanyang mga magulang. Unti-unti niyang naunawaan na hindi siya kailanman magiging masaya kung patuloy siyang mabubuhay sa isang relasyon na puno ng kasinungalingan. Alam niyang darating ang oras na kailangan niyang gumawa ng desisyon, kahit masakit. Ilang linggo matapos ang seryosong pag-uusap ni Clarice sa kanyang mga magulang, unti-unti siyang nagbago. Sinubukan niyang balansehin ang relasyon nila ni Marco at ang kanyang tungkulin bilang pulis. Ngunit ramdam niya na may mawawala, ang tiwala. Sa kabila ng pangako ni Marco na magbabago, patuloy ang kanyang kahina-hinalang kilos. Isang araw, habang si Clarice ay abala sa opisina, nakatanggap siya ng tawag mula kay Nestor. Rookie, may kailangan kang makita. Pumunta ka sa warehouse sa may Pier 17. Mukhang may malaking transaksyon na magaganap. Agad na sumama si Clarice sa operasyon. Ang team ay sinabihan na mag-ingat dahil matagal nang binabantayan ang sindikatong ito. Nang makarating sila sa lugar, maingat nilang nilapitan ng warehouse. Tumambad sa kanila ang ilang lalaki na nagbibilang ng malaking halaga ng pera at naglalabas ng mga kahon mula sa truck. Habang binubuo ng team ang plano ng pagsalakay, may isang pamilyar na figura ang nakita ni Clarice. Si Marco. Nasa gitna siya ng grupo. Tila namumuno sa transaksyon. Hindi makapaniwala si Clarice sa kanyang nakikita.
Clarice, anong plano? Tanong ni Nestor habang naghihintay ng utos. Mukhang kilala mo ang isa sa kanila. Kaya mo bang humarap dito? Hindi alam ni Clarice kung paano sasagutin ang tanong. Nanatili siyang tahimik, ngunit alam niya na hindi na niya pwedeng baliwalain ang mga ebidensya. Pinigilan niya ang kanyang emosyon at nagpa siya. Sir, sagawa na natin ang raid. Sagot niya, pinilit ang sarili na magpakatatag. Nang magsimula ang raid, nagkagulo ang lahat. Ang mga miyembro ng sindikato ay nagtakbuhan, habang ang team ni Clarice ay hinuli ang ilan sa kanila. Habang tumatakas si Marco, nakita ni Clarice na tumakbo ito papunta sa likod ng warehouse. Dala ang isang malaking bag. Hinabol ni Clarice si Marco, sinisiguro na hindi ito makatakas. Marco, tumigil ka! Sigaw niya, nanginginig ang boses, ngunit puno ng determinasyon. Huminto si Marco at humarap sa kanya. Nakita niya sa mga mata nito ang kaba, ngunit tila pilit pa rin itong pinapanatili ang kanyang mapanatag na itsura. Clarice, huwag mo akong hulihin. Sabi niya, tila sinusubukang kumbinsihin siya. Marco, tama na. Alam ko na ang lahat. Sagot ni Clarice, ang baril niya ay nakatutok sa lalaki. Sumuko ka na. Ayokong gawin to. Pero kailangan mong panagutan ng mga kasalanan mo. Clarice. Lumapit si Marco ng dahan-dahan. Hawak pa rin ang bag. Hindi ako masamang tao. Ginawa ko lang ang lahat ng to para mabuhay. Alam mo yan. Alam mong mahal kita. Kung mahal mo ko, sabi ni Clarice, ang kanyang boses ay nagbibitak na. Hindi mo sana ako niloko ng paulit-ulit. Hindi mo sana ako ginamit para makatakas sa mga kasalanan mo. Tahimik si Marco. Ngunit bago pa makapagsalita si Clarice, bigla itong tumakbo, papalayo. Walang magawa si Clarice kundi barilin ang kanyang binti upang pigilan siya. Bumagsak si Marco sa lupa, napahiyaw sa sakit. Tumakbo si Clarice papunta sa kanya at tinawag ang iba pang mga pulis upang tulungan siyang dakpin ito. Habang sinusuotan ng posa si Marcos, tumingin ito kay Clarice, puno ng galit at pagsisisi. Clarice, ipapahuli mo ba talaga ako? Akala ko ba mahal mo ko? Lumuhod si Clarice sa harap ni Marco, ang kanyang mga luha ay tuluyang tumulo. Oo, mahal kita. Pero mas mahal ko ang prinsipyo ko, ang trabaho ko, at ang sarili ko. Hindi kita pwedeng iligtas sa sarili mong mga pagkakamali. Sa araw na iyon, tuluyang naaresto si Marco at dinala sa presinto. Masakit para kay Clarice na gawin ito. Ngunit alam niya na wala siyang ibang pagpipilian. Sa wakas, nagawa niyang piliin ang tama. Kahit ito ay nangangahulugang iwan ng taong pinakamamahal niya. Habang pinapanood si Marco na dinadala sa kulungan, tahimik niyang sinabi sa sarili, ito na ang huli. Hindi na ako magpapadala sa maling pagmamahal. Panahon na para bumangon muli. Makaraan ang pag-aresto kay Marco, bumalik si Clarice sa kanyang trabaho bilang pulis. Ngunit hindi ganoon kadali ang proseso ng paghilom. May mga gabing tahimik siyang umiiyak sa kanyang apartment, iniisip kung saan siya nagkamali at kung paano niya hinayaang mahulog ang loob niya sa isang taong tulad ni Marco. Ngunit sa kabila ng sakit, pinilit niyang tumayo at bumalik sa kanyang dating sigasig. Isang araw, inaya siya ng kanyang mga kasamahan sa trabaho na maghapunan sa labas upang magpagaan ng loob. Sa umpukan, napansin niyang unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng kanyang mga kasamahan sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at tawanan, may isang bahagi sa kanyang puso na tila patuloy pa rin na sinisisi siya. O Rookie, alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Sabi ni SPO to Nestor habang silang dalawa ay nasa gilid ng isang mesa. Pero tandaan mo, lahat ng pulis ay may pagkakataong mahulog sa maling tao. Ang mahalaga, pinili mong itama ang pagkakamali mo. Salamat sir, sagot ni Clarice. Pero hindi ko pa rin maiwasang sisihin ang sarili ko.
Kung mas naging matatag ako, baka hindi na umabot sa ganito. Umiling si Nestor. Di ka robot, Rookie. Tao ka lang. At kung tutuusin, ang pagkakamali mo ay isa ring malaking aral. Tingnan mo ngayon, mas malakas ka, mas matibay. Huwag mong isipin na talo ka. Dahil ang ginawa mong desisyon na hulihin si Marco ay tanda ng tunay na lakas. Napangiti si Clarice. Kahit papaano ay nabawasan ng bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang tama si Nestor. Ang pagpapatawad sa sarili ang susunod niyang hakbang. Kinabukasan, bumisita si Clarice sa bahay ng kanyang mga magulang. Agad siyang niyakap ni Aling Teresita habang si Mang Ernesto ay tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Anak, kamusta ka na? Tanong ni Aling Teresita. Nakikita namin sa balita ang ginawa mo. Ang tapang ng anak namin. Sana alam mong proud kami sa'yo. Napayuko si Clarice. Halos hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang ina. Ma, pa, pasensya na kung nadala ko ng emosyon noon. Pero ngayon, natutunan kong piliin ang tama. Lumapit si Mang Ernesto at hinawakan ang balikat niya. Anak, lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga ay natututo tayo sa pagkakamaling iyon. Sa ginawa mo, ipinakita mong kaya mong tumayo sa gitna ng hirap. Kaya kung ano man ang mga iniisip mo, gusto naming malaman mo na nandito kami para sa'yo. Tahimik na tumango si Clarice. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya ang naging lakas niya upang tuluyang buuin muli ang kanyang sarili. Sa mga sumunod na buwan, muling nag-focus si Clarice sa trabaho. Sa bawat kasong hinahawakan niya, mas pinairal niya ang kanyang prinsipyo at tapang. Unti-unti ring bumalik ang respeto at tiwala sa kanya ng mga kasamahan niya. Sa isang usapan kasama si SPO2 Nestor, bigla itong nagbiro. Mukhang bumalik na ang sigasig mo, Rookie. Sino kaya ang susunod na lalaki sa buhay mo? Tumawa si Clarice. Sir, sa ngayon trabaho muna. Ayoko nang magkamali ulit. Habang tumatawa ang dalawa, alam ni Clarice na hindi pa siya handang magmahal ulit. Ngunit, sigurado siyang kapag dumating ang tamang tao, mas magiging maingat na siya. Sa huli, natutunan niyang hindi kailangang pilitin ang pagmamahal, lalo na kung ito ay laban sa sarili mong prinsipyo. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang bumabalik ang sigla sa buhay ni Clarice. Ang presinto ay muli ng puno ng pagtitiwala sa kanya, at ang kanyang mga kasamahan ay napansin ang mas seryoso at mas matatag niyang diskarte sa trabaho. Nagamit niya ang mga aral mula sa kanyang nakaraan upang mas maging masinop at maingat sa kanyang desisyon. Hindi lang bilang pulis, kundi bilang tao. Isang araw, habang nagkakape sa opisina, tinawag siya ng kanyang hepe. Clarice, halika muna. May bagong kaso tayong kailangan ng espesyal na atensyon. Sabi nito habang binubuksan ang isang folder. Habang binabasa ni Clarice ang dokumento, napansin niyang malaki at komplikado ang sindikato na nasa likod ng kaso. May kinalaman ito sa human trafficking, isang krimen na mas malaki at mas mapanganib kesa sa anumang kasong nahawakan niya dati. Gusto namin, ikaw ang manguna rito. Sabi ng hepe. Alam ko malaki ang natutunan mo mula sa nakaraan. Ito na ang pagkakataon mo na ipakita na handa ka na ulit para sa malaking responsibilidad. Hindi nagdalawang isip si Clarice. Tumango siya at sinabing, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Sa unang bahagi ng investigasyon, nagpakita si Clarice ng kahusayan. Sa tulong ng kanyang team, nakakuha sila ng impormasyon tungkol sa mga lokasyon ng operasyon ng sindikato. Ngunit hindi madali ang kaso. Maraming beses silang nabigo sa pagsubok na hulihin ang mga leader ng grupo. Sa kabila nito, hindi nawala ang determinasyon ni Clarice. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, naisip niya ang nangyari sa kanya kay Marco. Naalala niya kung paano siya nalinlang ng tiwala at emosyon. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ginawa niya itong motibasyon. Sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang misyon ay hindi lamang upang hulihin ang mga kriminal, kundi upang tiyakin
na ang mga biktima ng human trafficking ay mabibigyan ng hustisya. Hindi na ako magpapadala sa takot o damdamin. Sinabi niya sa sarili habang binubuo ang plano para sa isang malaking raid. Sa araw ng operasyon, personal na pinangunahan ni Clarice ang pagsalakay sa isang warehouse kung saan itinatago ang mga biktima. Ang engkwentro ay naging delikado. Ngunit sa tulong ng kanyang maingat na plano at dedikasyon ng kanyang team, nailigtas nila ang higit sa 20 biktima at nahuli ang ilan sa mga pangunahing miyembro ng sindikato. Habang tinitingnan ng mga nailigtas na biktima, nakaramdam si Clarice ng kasiyahan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, nagawa niyang ibalik ang kanyang sarili sa tamang landas at magbigay ng tunay na serbisyo sa mga nangangailangan. Kinabukasan, kinilala ng presinto ang naging kontribusyon ni Clarice. Sa isang maikling seremonya, pinuri siya ng kanyang hepe. Ang ginawa mo ay isang patunay na ang pagkakamali hindi ang katapusan ng ating kwento. Salamat sa tapang mo, Clarice. Isa kang inspirasyon, hindi lang sa unit natin, kundi sa lahat ng pulis na naghahangad ng pagbabago. Habang pinapalakpakan siya ng kanyang mga kasamahan, naramdaman ni Clarice ang bigat na unti-unting nawala sa kanyang dibdib. Alam niyang may mahaba pa siyang tatahakin bilang isang pulis at bilang isang tao. Ngunit, handa na siya. Sa wakas, natutunan niyang tumayo mula sa kanyang pagkakadapa, mas matibay at mas matalino kesa dati. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa kanyang apartment, tinawagan niya ang kanyang mga magulang. Ma, Pa, gusto ko lang sabihin sa inyo na salamat po sa lahat ng suporta ninyo. Natutunan kong hindi ang pagkakamali ang magtatakda sa atin, kundi ang ating kakayahan na bumangon. Anak, proud na proud kami sa'yo. Sagot ni Aling Teresita, ang boses ay puno ng pagmamahal. Habang pinapatay ni Clarice ang ilaw at humiga sa kama, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi pa tapos ang laban, ngunit alam niya na mas handa na siya ngayon kesa dati. Isang gabi, habang nagpapatrol si Clarice at ang kanyang partner na si SP Otto Nestor sa isang tahimik na kalsada, napansin nila ang kakaibang tunog ng iyak. Napatigil sila at nagkatinginan, parehong nagtataka. Rookie, narinig mo ba yon? Tanong ni Nestor habang dahan-dahang ibinababa ang bintana ng patrol car. Opo sir. Sagot ni Clarice, agad na binuksan ang pinto. Mukha pong galing sa direksyon ng mga tambak na basura. Lumapit sila sa pinagmumula ng tunog, at habang papalapit, mas lumilinaw ang malakas na iyak. Nang makarating sa tambak ng basura, natagpuan nila ang isang kahon na tila gumagalaw. Agad na binuksan ni Clarice ang kahon, at tumambad sa kanya ang isang bagong silang na sanggol. Umiiyak, nanginginig, ngunit buhay. Diyos ko! Sambit ni Clarice habang dahan-dahang kinukuha ang sanggol mula sa kahon. Sir, sanggol ito. Iniwan lang dito. Napatigil si Nestor, bahagyang napaiwas ng tingin habang napapailing. Anong klaseng tao ang kayang gumawa nito? Rookie, tawagan mo ang headquarters. Kailangan natin ng medical na tulong. Habang si Nestor ay nagsasalita sa radyo, niyakap ni Clarice ang sanggol para mabigyan ito ng init. Nanginginig ang maliit na katawan ng bata at tuloy-tuloy ang pag-iyak nito. Napansin ni Clarice na ang bata ay tila gutom na gutom. Sir, sabi niya, halos humihikbi. Wala akong dalang gatas. Hindi natin pwedeng hayaan na ganito siya. Tumawag si Nestor sa mga ospital malapit sa kanila. Ngunit dahil sa kalayuan, matatagalan ang pagdating ng tulong. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang iyak ng sanggol. Kitang-kita ang takot at gutom nito. At tila, nawawala na ang lakas ng bata. Napatingin si Clarice sa kanyang dibdib. Alam niyang wala siyang gatas, ngunit naisip niya na baka ang init ng kanyang katawan at ang pagdikit ng bata sa kanya ay kahit papaano ay magpapakalma rito. Sir, sabi niya, tumingin kay Nestor. Kailangan kong gawin to. Hindi ko kayang panoorin na naghihirap siya. Rookie, sigurado ka ba? Tanong ni Nestor
bakas ang gulat sa kanyang mukha. Hindi yan normal, baka kung anong isipin ng ibang tao. Ngunit hindi nagdalawang isip si Clarice. Umupo siya, binuksan ang kanyang uniforme at dahan-dahang inilapit ang sanggol sa kanyang dibdib. Kahit walang gatas, ang init at yakap niya ay tila nagbigay ng konting ginhawa sa bata. Unti-unting humina ang iyak nito. At sa unang pagkakataon, mula nang matagpuan ito, tumigil ang sanggol at tila nakatulog. Tahimik ang paligid. Pati si Nestor ay napayuko. Tila pinipigilan ng sarili na maiyak. Rookie, sabi niya, ang boses ay mababa. Hindi ko inaasahan na gagawin mo yan. Ang lakas ng loob mo. Sir, sagot ni Clarice habang nakayakap pa rin sa sanggol. Lahat tayo ay may tungkulin. Sa pagkakataong ito ang kaya kong gawin para sa kanya. Habang hinihintay ang ambulansya, patuloy na iniisip ni Clarice kung sino ang maaaring gumawa ng ganitong kalupitan sa isang inosenteng sanggol. Sa kabila ng init ng kanyang katawan, napansin niya na may kakaiba sa mukha ng bata. May peklat ito sa kaliwang bahagi ng pisngi. Isang mahabang peklat na tila mula sa isang malalim na sugat. Napahinto siya at napatingin ng mabuti. Parang kilala niya ang hugis ng peklat na iyon. Isang imahe ang pumasok sa isip niya. Ang peklat ni Marco, ang kanyang dating kasintahan. Hindi pwedeng siya. Bulong niya sa sarili habang nararamdaman ang kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Hindi maaaring may koneksyon siya sa sanggol na ito. Ngunit hindi pa panahon upang magdesisyon. Sa isip niya, kailangan muna niyang tiyakin ang kaligtasan ng bata. Habang papalapit ang tunog ng ambulansya, tumibay ang desisyon ni Clarice. Aalamin niya ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Sa pagdating ng ambulansya, mabilis na isinakay ang sanggol upang madala sa ospital. Habang nasa sasakyan, hawak-hawak pa rin ni Clarice ang bata. Patuloy itong pinapatahan sa pamamagitan ng kanyang mga yakap. Hindi niya inakala na magagawa niyang gawin ang ginawa niya kanina. Ang subukang padidehe ng bata kahit alam niya na wala siyang gatas. Ngunit ang simpleng init ng kanyang katawan ay tila sapat para pakalmahin ang musmos. Pagkarating sa ospital, sinalubong sila ng isang team ng mga doktor at nurse. Agad na sinuri ang sanggol upang tiyaking ligtas ito. Ma'am, buti na lang po at narespondihan niyo agad, sabi ng isang doktor habang tinitignan ang vital signs ng sanggol. Bagamat mahina ang katawan niya, buhay siya at mukhang malaki ang pag-asa niyang makabawi. Nakaramdam ng ginhawa si Clarice, ngunit hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang kakaibang peklat sa pisngi ng bata. Habang sinasabi ng doktor ang kalagayan nito, patuloy niyang pinag-iisipan ang koneksyon ng peklat na iyon sa peklat ng kanyang dating kasintahan, si Marco. Dok, tanong ni Clarice, sinisikap na maging kalmado ang tono. May idea ba kayo kung paano nakuha ng bata ang peklat na yon? Tumingin ang doktor sa bata at saka tumango. Mukhang matagal na ang sugat. Posibleng nakuha niya ito noong nasa sinampupunan pa siya. Maaaring dulot ng matinding pinsala o aksidente habang nagbubuntis ang ina. Napabuntong hininga si Clarice. Hindi pa rin mawala ang alalahanin niya. Habang tinitingnan ng bata, napansin niyang bahagya itong dumilat at muling humawak sa daliri niya. Sa kabila ng lahat ng hirap nito, ramdam niya ang lakas ng musmos. Kinabukasan, bumalik si Clarice sa ospital upang dalawin ang sanggol. Sinisigurado niya na may sapat na mga gamit ng bata, kabilang ang gatas at mga damit na binili niya mula sa sariling bulsa. Nagpasya rin siya na magsagawa ng mas malalim na investigasyon upang malaman ang pinagmulan ng bata. Habang tinitignan ng bata na mahimbing na natutulog, dumating si SPO2 Nestor. Dala niya ang ilang ulat mula sa presinto. Rookie, bungad ni Nestor habang iniaabot ang mga papeles. May mga nakita tayong lead tungkol sa sanggol. May ilang CCTV footage malapit sa tambakan ng basura. Mukhang iniwan ng bata doon ng isang babae. Napatingin si Clarice sa ulat
at nakita ang mga malabong imahe mula sa CCTV. Isang babae na nakahood ang makikita na naglalagay ng kahon sa tabi ng basura. Hindi masyadong klaro ang mukha nito. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Clarice. Ang pamilyar na kwintas na suot ng babae. "Sir," sabi ni Clarice habang nakatutok ang tingin sa larawan. "Parang nakita ko na ang kwintas na yan dati." "Saan?" tanong ni Nestor, bahagyang napakunot ang noo. Napaisip si Clarice. Bigla niyang naalala ang mga litrato ni Marco noong sila pa. Ang mga kuha nila kung saan may kasama itong babae na kilala niya mula sa sindikato. Ang babae ay may suot na eksaktong parehong kwintas. "Kung tama ang iniisip ko," sabi ni Clarice, ang boses niya ay puno ng kaba. "Posibleng may koneksyon ng babaeng ito kay Marco. At kung totoo, maaaring anak niya ang bata." Nagpalitan ng tingin sina Clarice at Nestor. Parehong mabigat ang kanilang nararamdaman. Ngunit malinaw ang susunod na hakbang. Kailangan nilang tukuyin ang pagkakakilanlan ng babae. Alamin ang buong kwento at tiyakin na mabibigyan ng hustisya ang bata. Sa puntong ito, handa na si Clarice na harapin muli ang kanyang nakaraan. Kahit gaano pa ito kasakit, nakita niya sa bata ang simbolo ng kawalang kasalanan. Isang inosenteng buhay na dapat protektahan mula sa mundo ng kasamaan. At sa kabila ng lahat, ipinangako niya sa sarili na gagawin ang tama, kahit sino pa ang masaktan. Matapos makita ang larawan ng babaeng may pamilyar na kwintas, agad na isinama ni Clarice ang lead na ito sa kanilang investigasyon. Nagdesisyon siya na balikan ang mga ulat at dokumento ng mga kasong may kaugnayan kay Marco at sa dating sindikato na kinabibilangan nito. Alam niyang mahirap ang magiging proseso. Ngunit determinado siya na alamin ang katotohanan. Sa presinto, habang sinusuri niya ang mga file, dumating si SPO2 Nestor, dala ang resulta ng forensic analysis mula sa kahon kung saan natagpuan ang sanggol. "Rookie," sabi ni Nestor habang inilalapag ang report sa mesa. "May nakuhang team sa kahon. Mukhang may fingerprint na tugma sa isa sa mga miyembro ng sindikato na hinuli natin dati." Kinuha ni Clarice ang papel at mabilis na tinignan ang pangalan. Angela Cruz. Isa ito sa mga miyembro ng sindikato na tumakas sa isang raid bago pa mahuli si Marco. Naalala niya ang kwintas sa larawan at nakumpirma niya na ang babaeng nasa CCTV ay si Angela. "Angela," bulong ni Clarice. "Siya ang babae sa CCTV at malaki ang posibilidad na siya rin ang ina ng sanggol." Agad na nagplano si Clarice at ng kanyang team upang hanapin si Angela. Sa tulong ng surveillance footage mula sa ibang lugar at impormasyon mula sa kanilang mga informant, natukoy nila ang posibleng lokasyon nito sa isang maliit na barangay sa gilid ng lungsod. Lumusob sila sa lugar, ngunit hindi nila nadatnan si Angela. Iniwan niya ang bahay nito nang maramdaman ang presensya ng mga pulis. Habang iniinspeksyon ng bahay, may nahanap si Clarice na mahalagang ebidensya. Isang lumang larawan ni Marco at ni Angela na magkasama. Sa likod ng larawan, may nakasulat na mga salita na tila isinulat ng may pagmamahal. "Para sa ating munting anghel, sana ay magkaroon siya ng mas mabuting buhay kaysa sa atin." Napahawak si Clarice sa litrato habang tinitignan ng sanggol na nasa ospital. Hindi siya nagduda. Si Marco ang ama ng bata. Si Angela ang ina nito. Kinabukasan, bumalik si Clarice sa ospital upang tignan ang sanggol. Habang pinagmamasdan niya ito, nagkaroon siya ng malalim na pagninilay. Ang inosenteng batang ito ang naging bunga ng masalimuot na relasyon ni Marco at ng sindikatong kanyang kinabibilangan. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita ni Clarice na karapat-dapat ang bata sa mas magandang kinabukasan. Isang bagay na kailangang tiyakan niya. Nagdesisyon si Clarice na muling buksan ang komunikasyon kay Marco, kahit alam niyang magiging masakit ito. Tumawag siya sa warden ng kulungan kung saan nakakulong si Marco at humingi ng pahintulot na makausap ito. "Marco," sabi niya nang magkaharap sila sa silid ng bisita.
Ang boses niya ay malamig, ngunit puno ng determinasyon. May kailangan kong malaman. May iniwan sa amin si Angela, ang anak niyo. Napatingin si Marco. Halatang nagulat. Hindi agad ito nakapagsalita, ngunit ang gulat sa kanyang mukha ay hindi maitatanggi. Anak namin? Tanong ni Marco, halatang hindi niya alam ang gagawin. Anong ibig mong sabihin? Iniwan ni Angela ang bata sa isang basurahan. Sagot ni Clarice, pilit na pinipigilan ang emosyon. Natagpuan namin siya. Buhay, pero gutom. Marco, may anak ka. At kung tutuusin, responsibilidad mo siya. Tahimik si Marco. Nakatingin sa lamesa. Maya-maya, napapikit ito at napabuntong hininga. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may anak ako, Clarice. Hindi ko man lang nakita si Angela mula nung magkalabuan kami. Hindi ko akalain na gagawin niya to. Mahalaga pa ba kung alam mo o hindi? Sagot ni Clarice, ang boses niya ay puno ng tapang. Ang mahalaga ngayon ay kung ano ang gagawin mo para sa bata. Anak mo siya, Marco. At hindi ko hayaang masira ang buhay niya dahil lang sa mga pagkakamali mo. Hindi sumagot si Marco. Ngunit baka sa kanyang mukha ang bigat ng sitwasyon. Alam niya na may malaki na obligasyon siya. Ngunit hindi niya alam kung paano ito sisimulan. Habang pinagmamasdan siya ni Clarice, muling naisip nito ang dating pagmamahal na naramdaman niya para kay Marco. Ngunit ngayon, malinaw sa kanya na wala ng lugar ang damdaming iyon sa kanyang buhay. Sa isip ni Clarice, isa lang ang sigurado. Kailangan niyang protektahan ng sanggol. Kahit pa, ito ang magdala ng panibagong sakit at hamon sa kanyang buhay. Matapos ang emosyonal na pag-uusap kay Marco, bumalik si Clarice sa presinto upang ayusin ang mga dokumento para sa pagsagawa ng DNA test. Alam niyang ito na ang huling hakbang upang kumpirmahin ang ugnayan ni Marco sa sanggol. Bagamat sigurado siya sa damdamin at ebidensyang hawak, kailangang gawing opisyal ang koneksyon bago sila makapagpatuloy sa legal na proseso. Dinala ni Clarice ang sanggol sa laboratorio kung saan kukunin ang sample para sa DNA test. Habang hawak ang musmos, tila naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Anong pangalan mo, ha? Bulong niya sa bata habang nakangiti. Sa ngayon, ikaw ang munting misteryo ko. Pero kahit ano man ang kalabasan nito, sisiguraduhin ko na magiging maayos ang buhay mo. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang resulta ng DNA test. Tahimik si Clarice habang binabasa ang ulat sa opisina ng hepe. Tumango ang doktor na nasa harap niya. Positive, sabi ng doktor. Si Marco de la Vega ang biological father ng sanggol. Bumuntong hininga si Clarice. Sa kabila ng alam niyang posibilidad, iba pa rin ang pakiramdam ng opisyal na kumpirmasyon. Alam niyang hindi niya ito maaaring baliwalain. Kailangan niyang siguraduhin na ang bata ay mapupunta sa ligtas na mga kamay. Agad na bumalik si Clarice kay Marco sa kulungan upang ipaalam ang resulta ng DNA test. Pagpasok niya sa visiting area, nakita niya si Marco na tila mas maayos ang itsura kesa sa huli nilang pagkikita. Ngunit halatang mabigat ang kanyang kalooban. Clarice, bungad ni Marco. May balita ka na ba? Tahimik na inilapag ni Clarice ang folder sa mesa. Marco, ito na ang resulta. Ikaw ang ama ng sanggol. Wala na tayong dapat pagdalunan. Tahimik na binuksan ni Marco ang folder. Habang binabasa niya ang ulat, nakita ni Clarice ang emosyon sa kanyang mukha. Isang halo ng pagkagulat, pagsisisi, at panghihinayang. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sabi ni Marco, halos hindi makatingin kay Clarice. May anak pala ako. Anak namin ni Angela. Marco, sagot ni Clarice, pilit na pinapanatili ang malamig na tono. Hindi ito tungkol sa kung anong nararamdaman mo. Tungkol ito sa bata. Responsibilidad mo siya, pero hindi ibig sabihin na ikaw ang magpapalaki sa kanya. Sa sitwasyon mo ngayon, hindi mo kayang alagaan ng bata. Tahimik si Marco.
Ngunit nakita ni Clarice ang bakas ng pagsang-ayon sa kanyang mukha. Alam kong wala akong karapatan, sabi niya. Pero gusto ko sanang malaman niya. Gusto kong malaman niya na kahit sa ganitong sitwasyon, mahal ko siya. Kahit hindi ko man siya maalagaan, gusto kong malaman niya na hindi ko siya itinatakwil. Napatingin si Clarice kay Marco. Sa unang pagkakataon, mula nang muling mag-cruise ang kanilang landas, naramdaman niya ang sinseridad nito. Alam niyang hindi sapat iyon upang burahin ang mga kasalanan ni Marco. Ngunit nakita niya ang bahagi ng taong minahal niya noon. Pagkatapos ng pag-uusap, bumalik si Clarice sa ospital kung nasaan ang sanggol. Nagdesisyon siya na dalhin ito sa social services upang masimulan ang proseso ng pagpapaalaga dito sa isang mas maayos na pamilya. Pero bago iyon, binigyan niya ng pagkakataon si Marco na makita ang bata sa unang pagkakataon. Sa isang simpleng silid sa ospital, pinayagan ni Marco na makita ang anak niya. Nakatayo si Clarice sa tabi. Hawak ang bata. Nang lumapit si Marco, tahimik niyang tinignan ng sanggol. At sa unang pagkakataon, nakita ni Clarice ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Pasensya ka na anak, bulong ni Marco habang inahaplos ang noo ng sanggol. Hindi ko man magawang alagaan ka, pero pinapangako ko na gagawin ko ang lahat para sa kinabukasan mo. Sana patawarin mo ako balang araw. Tahimik lamang si Clarice habang pinapanood ang tagpong iyon. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, naramdaman niyang may bahagi kay Marco na talagang nagmamahal. Hindi sa kanya, kundi sa anak nito. Ngunit alam niya na hindi na iyon sapat upang baguhin ang kanilang sitwasyon. Paglabas ng silid, inihanda ni Clarice ang mga dokumento upang opisyal na ilipat ng bata sa isang ligtas na tahanan. Bagamat mahirap ang desisyong ito, alam niyang ito ang pinakamabuting gawin. Sa wakas, natapos na ang unang bahagi ng laban para sa bata. Ngunit para kay Clarice, ito ay simula lamang ng mas malalim niyang misyon. Ang tiyakin na hindi kailanman magdusa ang bata sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Matapos ang masusing proseso upang mailipat ang sanggol sa pangangalaga ng social services, nagdesisyon si Clarice na personal na ipaalam kay Marco ang naging desisyon tungkol sa bata. Alam niyang ito na ang tamang panahon upang magtapos ang kanilang kwento sa tamang paraan. Pinili niyang magdala ng kopya ng lahat ng legal na dokumento bilang patunay ng ginawa niyang hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng bata. Sa araw na iyon, pumasok si Clarice sa kulungan. Dala ang mga dokumento at isang matibay na determinasyon na isara ang kabanatang ito ng kanyang buhay. Nang makita siya ni Marco, baka sa mukha nito ang kaba at pananabik. Tumayo ito mula sa upuan, halatang may gustong itanong. Clarice, simula ni Marco habang tumingin sa kanya. Anong nangyari? Nasaan na ang bata? Tahimik na umupo si Clarice at inilapag ang mga papeles sa mesa. Marco, ang bata ay nasa pangangalaga ng social services. Sinigurado kong ligtas siya at maayos ang kalagayan niya. Kailangan niya ng pamilyang makakapagbigay ng buhay na nararapat para sa kanya. Nanlumo si Marco at napaupo pabalik sa kanyang silya. Tumango ito, ngunit baka sa kanyang mga mata ang lungkot. Ginawa mo ang tama. Sabi niya, ang boses niya ay halos isang bulong. Pero mahirap pa rin tanggapin. Anak ko siya, pero wala akong magawa para sa kanya. Tumingin si Clarice ng diretso kay Marco. Marco, hindi mo to magagawang mag-isa. Ang mahalaga ngayon ay tinanggap mong may responsibilidad ka sa bata. Kahit sa ganitong paraan, ang ginawa kong desisyon ay hindi para sa'yo, kundi para sa kanya, para sa kinabukasan niya. Tahimik na tumango si Marco. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Alam kong wala na akong karapatan, Clarice. Pero gusto kong magpasalamat para sa lahat ng ginawa mo para sa kanya. Hindi ko to ginawa para sa'yo, Marco. Sagot ni Clarice. Ang kanyang tono ay malamig, ngunit matapat. Ginawa ko to para sa isang inosenteng buhay na hindi dapat madamay sa mga kasalanan natin. Hindi ko kayang baliwalain ang tungkulin ko. Hindi lang bilang pulis,
kundi bilang tao. Sandaling katahimikan ang pumuno sa silid. Si Marco ay nakayuko habang si Clarice ay tinignan siya ng may halong lungkot at katatagan. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, naramdaman ni Clarice na sa wakas ay natutupad na ang kanyang misyon na gawin ang tama kahit mahirap. Marco, dagdag ni Clarice bago tumayo. Hindi na ito tungkol sa kung ano ang nangyari sa atin noon. Ang mahalaga ngayon ay kung paano tayo tutulong sa bata para magkaroon siya ng magandang buhay. Huwag mo sayangin ang pagkakataong baguhin ang sarili mo. Kung talagang mahal mo ang anak mo, magsimula ka sa tamang landas. Bago siya lumabas ng silid, tumingin muli si Marco kay Clarice. Salamat, Clarice. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng sinseridad. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa kanya. Kahit wala na sa akin yun. Hindi na sumagot si Clarice. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Dala ang mas magaan na puso. Alam niyang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa bata at para sa hustisya. Sa huling pagkakataon, iniwan niya ang nakaraan kay Marco at nagpatuloy sa kanyang buhay na may bagong direksyon. Pagkatapos ng emosyonal na paghaharap kay Marco, tumutok si Clarice sa paggawa ng mga tamang hakbang upang masiguro na maayos ang kinabukasan ng bata. Bagamat nasa pangangalaga na ito ng social services, alam niyang hindi natatapos doon ang kanyang responsibilidad. Gusto niyang masiguro na ang batang ito ay mapupunta sa tamang pamilya na kayang magbigay ng pagmamahal at kaligtasan. Isang araw, bumalik si Clarice sa opisina ng social services upang alamin ang estado ng proseso ng bata. Mainit siyang sinalubong ng caseworker na si Mrs. Santos na matagal nang nagtatrabaho sa ahensya. Officer Clarice, bati ni Mrs. Santos habang iniaabot ang isang folder. Naisikaso na namin ang temporary placement ng bata. Sa ngayon, siya ay nasa isang foster family na may mabuting record sa pag-aalaga ng mga bata. Maaari mong bisitahin kung nais mo. Tahimik na tinanggap ni Clarice ang folder at binasa ang mga detalye. Ang pamilya ay nakatira sa isang tahimik na barangay. May mag-asawang guro na matagal nang tumutulong sa mga ulila. Napangiti siya, ngunit alam niya na kailangan pa rin niyang makita ito ng personal upang masiguro na ang bata ay nasa mabuting mga kamay. Sa araw ng pagbisita, pumunta si Clarice sa tahanan ng foster family. Pagdating niya, nakita niya ang mag-asawa na si Aling Mila at Mang Isko. Kasama ang sanggol na masaya at tila maayos ang kalagayan. Habang papalapit siya, napansin niyang masiglang karga ni Aling Mila ang bata habang kinakantahan ito. Officer Clarice, masiglang bati ni Aling Mila. Napakaganda ng batang ito. Ang bait niya at ang bilis niyang tumigil sa pag-iyak habang kinakausap namin. Napangiti si Clarice habang tinitignan ng sanggol. Salamat po sa inyong pag-aalaga sa kanya. Sigurado po akong malaking tulong ang pagmamahal niyo sa batang ito. Tahimik na tinignan ni Clarice ang bata. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nito, masaya siya na tila unti-unting nagkakaroon ng mas maliwanag na kinabukasan ang musmos. Ngunit alam niya na hindi pa ito ang huling hakbang. Kailangan niyang masiguro na may tamang plano para sa pangmatagalang kinabukasan nito. Alam po nating lahat na hindi magiging madali ang prosesong ito, sabi ni Clarice sa mag-asawa. Ngunit handa akong tulungan kayo sa kahit anong paraan upang masigurong magiging maayos ang kinabukasan ng batang ito. Officer, kami po ang dapat magpasalamat, sagot ni Mang Isko. Dahil sa inyo, nagkaroon siya ng pagkakataong mabuhay ng maayos. Gagawin po namin ang lahat upang mapalaki siya ng may pagmamahal at gabay. Pag-uwi ni Clarice, muling banilikan niya ang lahat ng nangyari. Sa kanyang puso, alam niyang ginawa niya ang tama. Napangiti siya habang iniisip ang bata. Isang inosenteng buhay na may bagong simula. Ngunit sa kabila ng kasayahang nararamdaman, alam niyang marami pa siyang kailangan gawin upang siguraduhin na hindi na muling may batang mapapabayaan o magiging biktima ng sistema na kanilang ginagalawan. Sa mga sumunod na linggo, naging bahagi si Clarice ng pag-aalaga sa kaso ng bata.
Tinulungan niya ang social services na mahanap ang permanenteng pamilya nito, pati na rin ang pagpapadali ng proseso ng legal na pag-aampon. Sa bawat hakbang, naging inspirasyon para kay Clarice ang sanggol. Isang paalala na ang bawat buhay ay mahalaga at ang bawat tao ay may kakayahan na magbigay ng pag-asa. Habang tinitignan niya ang mga dokumento sa opisina, napangiti si Clarice. Sa isip niya, isa itong tagumpay, hindi lamang bilang pulis, kundi bilang tao. Alam niya na ang sanggol ay magkakaroon ng mas magandang buhay. At para sa kanya, iyon ang pinakamahalagang bahagi ng lahat.